Muna nga hutan ninyo kay naay explanation ana, no? O nya mga tao day kini kasabot man mo na ang report sa AMLA. Wa maka-impact gyapon hantod nun day. Kabantay hantod nun wa maka-impact. Bisa pag eleksyonon karon. Mudaog gyapon Sara Duterte mga sukid tigpaminaw. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Straight to the point. Samtang sa laing bahin ng ato pagtiwas paghisgot, may labot mahigala sa impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte dito mahigala sa House Committee on Justice. Kumusta man? Nakabukal na ba sa kasuko sa katawhan ang maong impeachment nga kaso karon nga napresentar na may galang amlak or maragwa lang gyapon impact inday ken? Kay kung imong tan-awon mahigala ang tuyo gid ani. Real talk bala ning ato mga kaigalaan ba pag squabble gyud pag parangkada gyud sa mga tao dai. Kay mingon kag ang tuyo mahigala probable cause lang. Wa pa mo kakitag probable cause antud karon. I-elevate na ngadto na sa Senado. No? Editso na nga ito Senado, nanay, probable cause. Pero nga nung sige magyapon mahigala, aron nga pag-improve sa mga ebidensya nga kinaniang gi-presentar mga kaigalaan sa mga complainants. Ang problema na og muigo na hinuon na og fishing expedition. Ma-technical pa hinuon na nagkalakiha. Ikaduha, aron nga dili pa po mahurot ang ilang mahigalang mga arguments o ilang mga ebidensya. Pero napabay thrill pod, inikabot sa Senate mga kaigalaan. Kami tabo, malatag na tanang ebidensya, malatag na tanang arguments, dili pa lang sa House, inikabot sa Senate, ang Vice President Sara Duterte, wa pa. Ingon to ilang mga abogadong Sara Duterte, day, huwata lang ang among side. So, og doon na probable cause nga nakita ninyo, mas mayo nga, i-ditso na para mag-impeachment na lang. Kung maahon mangaling na mga sugit paminaw, in the part sa prosecution, in the part po sa defense, mas maayo para patas na ang hearing pag-abot dito sa Senate. Straight to the Kaya point. diri sa House may galawa man gyud, no? Dili man patas mahigala ang matawag nato nga investigation. Wa man mga higala mo tungas BP Sara diha og iyang mga abogado kay mo lagi di maka cross examine, di ka participate, ha? Mismo gani ang Vice Presidente nadtong milabay mahigala nga quadcom nga hearing. Wa man mga higala pasulti wa man tuguti mahigala, no? Limited ba? Kay under control man nila. Straight to the point. So muna nga kung mas mayo ngadto na lang mahigala, court battle na lang, full blown trial na lang ngadto sa Senado. Ato na tagag pagtagad ron. Kumusta man naka-squabble ba, nakahatag na mag-impact kay katong unang hearing atong April 14, medyo dihado man mahigala nga wa makahatag og impact kay nagpahilak-hilak masagot sa Madriaga. Kanang witness mga higala nga muhilak. Unya, sincero ang paghilak, tininuod ang paghilak, sama nang sa korte, common as korte, mga rape cases, mga murder cases, katong immediate family, nga muhilak, mahigala, kumo na dito. Pero doon na gihinungdan nga nung nihilak, nga imong bana mo ay namatay, imong asawa mo ay namatay, imong anak mo ay namatay, o kanang rape victims, inignarit sa korte, muhilak. Pero katong kang Madriaga, nagsugod og hilak, paragraph 46, nga nung mahilak mo, may ang hilakan. Mga tao dili makatag og impact may nga man drama kayo, no? So kumusta man ang hearing sa House Committee on Justice nga gipresentar ang ombudsman, gipresentar ang AMLAC, gipresentar may galang BIR na ang SEC, kumusta man nakahatag na ba og impact? Doon na ba mga higalay pag-arangkada? Straight to the At point. hatagag pagtagad karon kay ang AMLAC mga higala katugong presentation sa AMLAC atong hatagag dugang explanation ako na nagi-explain kagahapon. Naman ko say inflow og outflow, no? So kini mga higala og dili mo palawom ang mga tao pagtuki pagyod, makaingon ka nga mao din na kadakong kwarta.
Pero kana may galang transaction, wa magpasabot nga mao na imong kwarta sa bangko. Kaya ako na nag-example kagahapon mga sukid tigpaminaw. May labot sa to mga donations dili sa DYHP. Og muna imong basihan, milyonaryo ni Marisa Abadjes. Kay doon naman tayo kwarta ni Sod, ha? Kanang amlak may galapag, mulapas og 500,000 ang imong i-deposit or imong i-withdraw, automatic na nga i-report sa amlak. Ang bangko may higala mo report sa amlak, mo na siya mga higalay mga rules din ha. Mo na ang kubantay mo deposito gani imong kwarta may galang 500,000 pataas, questionon mo sa bangko. Daghan pa mga pangutana nya, withdraw sa ka, daghan pa mga pangutana. So samot na og 1 million nang naa monitor na sa amlak. Unyang imong himo og konklusyon nga dautan ning tawhana, nakasa ning tawhana, guilty ning tawhana, kay naa na nga transaction, that's unfair, no? Gumikan kay kanang transaction dili na equivalent mahigala nga nakasa ka, Straight to the point. Matari pagtagad do butaga sa banuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kaysa point. ako nang giingon sa Bagyo manghigala or sa Linog last year, kanakadawat gyud mi diri sa DYHP og 4.3 million donations. Siyempre mamonitor sa amlak na mo na nga mag-withdraw mi kani adto questionon sa bangko. Ang among ginahimo pila to tong withdraw day 400,000 na lang no. Di ta mo withdraw 500 kay di man sa musugot. Kay sige man ga-withdraw, mahimo man manghigala nga suspicious transaction kasi sige mo mong withdraw. Ngano man ni no? So si withdraw nga donation rin tao na. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the Na point. atong hatagag pagtagad mahigalan to pagpadayon sa atong mga hisgutanan ro nga buntaga mga kaigsunan. Atong balikan mahigalang House Committee on Justice mga kaigsunan sa ilang gipahigayon nga hearing ni adtong milabay nga Abril 22. Nakahatag ba og impact sa mga tao or wa? Mo ni ang dakong pangutana. Kay kini mga higala ang trabaho sa House Committee on Justice pagtan-aw mga kagalaan kung doon na ba'y sufficient in form, sufficient in substance, sufficient in grounds, pagtan-aw mahigala nga doon ay clarificatory hearing, doon ay probable cause, di okay na. Muditso na sila sa Senate, mahigala pwede na lang ipadayon nga to sa Senate. Nga naman, aron nga sa ingon ni anak mga sukitig paminaw, hukman na dahi sara dayon, kung usaba, sadaan ba or dili. Kay mahitabo ini mga higala da sa House of Representatives, will ila sa na makigalaan, kay ang tuyo na nila nga ang paghilo sa unahuna sa mga tao. Kay may kag, ang tuyo, probable cause na mga kigalaan, di naan naman. Wa pa di mo kakitag probable cause. So ang tuyo mahigala pag paarangkada sa mga tao ba ang problema wa man makahatag og impact. Ang mahitabo ani kung ako may advice nga mo adto mo Senate kung tinuod gyud na mo do na mo mga ebidensya aron nga di pa mahurot inyong arguments o bala diha pa lang daan sa House. Malkansi mo ng kalakihan nga si Sara Duterte ang iyang mga bala wa pa og sigira pa diba court battle. Na-expose na tanan arguments, na-expose na tanan nga evidences prosecution. Wa pa gani may galang depensa. Naguba na daan ang prosecution, wa pa gani ka cross-examine. Kana kung naa mo ebidensya, pero tanaw niya mo lisod makuli mo abot Senate ni. Ay kini mahigala mga senador, mutanaw sa ni mura mag lapsaw man ang ebidensya. Dili kuansad, medyo lisod mga higala. Kay kadto lang unang hearing wa man maka-create og impact. Katong kang Madriaga nga mo ilang star witness wa maka-create og impact kay mo lagi na nga nihilak man sa gudto mahigalang umay angang hilakan. Na niya to mahigalang pitsa 22 bita-bita lang to ates wa mo hilak, no? Ay lang nang hilak-hilak kay kanana ang dili angay mo hilak na mga butangan ay. Kung maadto na sa Senate, at least kung doon na sa ikaadto Senate, tanaw siguro na mo kalanganin yun siguro sa mo adto day, mao po na ilang problema sad. Ila sa nang gubon day, at least maguba na sara sa lower house ba. Kay kini mga higala og mo yung ang tuyo gyud nimo nga para accountability. Di okay, sugod tag trial na dayon sa Senate para sa ilang kabahin sa prosecution wa pa mahurot ilang ka-expose ang ebidensya, mahurot ka-expose ang ebidensya unya way impact. Kay tubagon mas mga tao na may mitubag. Unya ma-interview ang mga abogadong Sara, mo hatag statement Sara. In fact, nanay bagong statement Sara ron day.
isyo nag-statement Sara nga kanang kawat nga kwarta dili na ibutang sa bangko adto na ibutang sa malita. Medyo wala maka-create og impact kay mga tao man gud mususi sad ba? Na example ha. Kay ang tuyo na to mga tog Senate para trial na dayon. Inapad sa prosecution kana kung naamoy klarong ebidensya kung tan-aw niyo pa pangguba na lang gini Sara mo di maka stand nga to sa Senate ang evidence na mao sa siguro nga ila na pang laygayon sa ubos diri sa Kwanday. House Committee on Justice, technique na po nila ni tan-aw na mo di maka stand dito Senate. Medyo alanganin sila dito di ari na lang nagubon. Ang problema di magud madali kaguba kay ang mga tao karon mo research sa mansad. Kadto ka madiaga landaan ang tanang anggol sa affidavit ang mga tao mahigala na ay ika-research nga didto kuno sa bangko ana wa may bangko pa na panahon na diri. Pag ingon term sharing dili man pag ingon painting hinatag ni Madiaga napoy mitubag dito sa Gaisano pod mahigala sa Davao nga ako may naghatagan nga painting. So sa laktod nga pag-istorya gidungangan paghilak-hilak. Medyo na alanganin tong first hearing. Ang kaduha unta, medyo bita-bitaha unta to gamay. At least wapan mo hilak Australianis. Lisod po kay Australianis may muhilak medyo. Ano so okay na lang gamay. So ang AMLAC may gipresentar doon na mga higalay mga transactionist dito pero dili konklusyon. Wala sa kong giingon, guilty na ba si Sara dili pa. Ngano man kana kung transactions mahigala ang gi-report sa AMLAC. Ang AMLAC mangod mahigala natural mga ilang magong competition makagala ilang monitoring cumulative. So muna akong example mga kaigalan, ako ipakita ninyo example nga gi-question ni Congressman Sara Jane Ilago para nga makakita mo. Nag-explain naman ko gahapon pero akong i-explain direct dugang ha. Ang kaamla cumulative siya. Once doon na kay 500,000 isod, at least 500,000 o samot na 1 million ang ideposito. Example kay ikaw gidepositohan kag 1 million ni Nimuel, one transaction na. Pero kana gisugo ra kang Nimuel nga kanang kay ibayad na sa imong silingan ha. Nga kuan kana na ang tos kamutis ba di ko kadto kamutis na koy 1 million okay gi-transfer sa imong bangko. Pero igor ra kang gisugo gi-withdraw nimo 1 million. So pila ka transactions duha na. Ka transaction. Nya gibayad na dai nimo dito sa imong silingan nga gisugo kang Nimuel. Kung tan-aw nimo ang record sa AMLAC na kay duha ka transaction. Ug tan-aw nimo record sa AMLAC 2 million ang cumulative nga imong na-transact. Ang question karon, na ba kay 2 million ang tumagwa? Misleading man na, ug mo na imong basihan. Mo na ako example ha. Katong kang Congresswoman Sara Jane Ilago. Katong babae ba nga nangutana? Kani. Kini babayhana. Kato sang usa katong dako nga mga naon niya para to ilahon na naon. Kani oh. Kinis Congresswoman Mary Jane Ilago nangutana siya nalibog man siya day. Nalibog siya. So kini si AMLAC mahigala si Attorney Rene Buenaventura no. Gipangutanan niya mga kaigalaan nga ngano man nga na transaction nga anong ang habilin piso man day. Tanawa kani. Mo ni si Congresswoman Sara Jane Ilago. Ilago ba ni apelyido day? Ilago. Ang gipangutana si Attorney Ronel Buenaventura. Say tanawa atong i-zoom in tong kuandong katong gipangutana nga kuandong. Katong item nga gipangutana nga report sa AMLAC. Kani zoom in. Ma-zoom in pa ni di na. Mo na no. Ibutan niyo suspicious transaction pila ka buok. 29 suspicious transaction. Pila may transaction nga nahabilin piso, ha? Kaning gikuluran. Ikuluran o kwan, nagibutang suspicious transaction, pila ka number of transaction, pila 29. Nya amount, pila amount, piso, ha? So, nganong na inana man? Nga 29 ka transaction niya, tanaw amount, piso naman. Nganong na transaction, nganong na... So, ibalik to ilang naong dong. Mo ni si Congresswoman ko nangutana sa iyang pangutana inosente kay pangutana hade ba ngano na unsa ba na? Kani si Congresswoman Congresswoman Sara Jane Ilago nangutana sa mahigalas taga AMLAC i-explain. Ngano man usabot pasabot anak mahigala. Inigsud sa transaction 500,000 nga kwarta kato mga naka-experience mahigala na kay 500,000 deposito nimo sa bangko or gideposituhan kag 500,000 makwinta na dito
Kay monitor ba na mahigala ang bangko, obligado siya nga mo report sa AMLAC, sa Anti-Money Laundering Council. Nya kanang Anti-Money Laundering Council counted to cumulative do na kay usa ka transaksyon nga dunay 500 half million nga transaksyon. Na kana og imo pang gibalhin gikan sa imong savings account, gibalhin nimo dito mahigala sa checking account or imong gibutang og time deposit, that's another transaction. Gikwinta na sa nga another transaction. Ini-withdraw nimo, that's another transaction. So mo na mga higala nga ang report sa AMLAC wa mapasabot nga gikan sa 2006 to 2025 lali man ka na pagkaapila day ina kini kong AMLAC mga kaigalaan nga direktor bag-o sa din ng direktora gitudlo lang ni itong maaging semana pa lang. Ang direktor sa una nga karaan wa mga higala na gitangtang tong karaan direktor kay dugay na dito ang giingnan mahigala nga mao ni di mo cooperate kay ang AMLAC ko di man na basta-basta gud nga mo divulge ka anang mga records di man na basta-basta wala kay court order mga sukitig paminaw mga bank records ko na nagunay privacy ang tao mga sukitig paminaw so katong unang direktor wa to mo sugot day kay nama sa gipanumpaan anak nga dili mi mo kuan na basta-basta asa guning bangko ug imo mahigalang supinahan ng bangko mo invoke ang bangko nga namay bank secrecy law dili mi anak nga mo yagyag. Pero kini gipulihan ang AMLAC og direktor, gipulihag bag-o. Ambot sa kailang sabot sad, Sumani ko ang tao mga higala nga mutan-aw, mamislead ka lang, dako as transaksyon no. Pero nisod ni gawas ang inflow og cash, ang inflow og outflow. Ang pag-ihap niya sa transaction, ang inflow, ang pag-deposit, o ang pag-withdraw. Giihap siya kay cumulative ang pamaagi sa AMLA, mga sukid ng paminaw. Straight to the point. Wa magpasabot, nga kurakot ka, ang pasabot nga sadaan ka. Kaya mo na akong giingon, ako example na ko ninyo mga higala nga, di na tamo at layo, para maklaro. Ni Adtong Linog, ang DYHP mahigala nakakuha tag 4.3 million. Asa man to gikan donations. Diin man to nasod, Bangko Marisa Abadis. So kini nga ni Inday Marisa Abadis, nananis AMLA. Ang nga ni. Mo na nga pag-withdraw, ang bangko sa gikusyo nami. Unsa man to hitabuan nga di na ta maka-withdraw dahil to akong giingon nga i-withdraw na lang kada adlaw nga pag-withdraw, dili lang 500,000. Kay di naman ang bangko may kusyo naman bangko kay makuha naman ta sa AMLA. Dili ako nang gi-explain ha kay katong uban wala kayo kasinatian ba para maklaro ba na to, no? So kadtong inyong donation sa mga tao nga inyong gihatag sa DYHP, naglisod mig withdraw kay monitored sa AMLA to. So nga mo gihimo di mi withdraw 500,000. Gi-withdraw to pila to day? Tag 450 to gi-withdraw no. 450,000 karon, ugma 450,000 okay ra sila. Nasunod ugma 450,000. Nya kada adlaw 450,000 i-monitor na po ka nga suspicious withdrawal. Ya kana tungod sa kadakong kwarta ang pangutana kurakot day ka ang tubag dili do na mga higalay explanation ngano nga nainana na sitwasyon na si Sara Duterte mahigala ni ingon huwatan ninyo kay mo explain ko di lang ko mo explain diha sa kinini ang kwan di lang ko mo explain diha sa lower house kay nyadtong milabay quadcom na bastos man si VP Sara pakiton tamos video ha nga kana na ang wa siya patubaga, under control siya ba sa mga congressmen. Mo na nga medyo nakatilaw na Sara og kan wa koy treatment na nga klaro. Nya ikaw vice president kanya trataron kada mura kag babuyon og tratar niha. Dili mo na sa dipinsahan ang opisina sa vice president. Kita ba ka ng video dai? Akong ipakitaon niya ha katong video mahigala nga grabe ang treatment nila vice president guna. Di wa nimo taga-eg respect ba? So ikaw may Sara, dili na lang ka diha. Nganong imo mang isa lang imong kaugalingon dinha mga kagalaan. So mo ning hitabo ang mga sukitig paminaw nga sa ako nang giingon ang report sa AMLAC dili kana konklusyon nga ang usa ka tawo nga dunay transaction na anak kadako naa anak nga kwarta kadako. Mo ni ka example kanang gipangutan ng Sara Jane Ilago nga 29 suspicious transaction na piso. Kung imo nang tuuhan mahigala nga mohimo kang konklusyon kanang kang Marisa 4.3 million sa linog pa lang na pagbagyo mahigalang Tino 3.8 million dako ang kwartaha day unya paggawas ang kwartaha gikwinta man sa AMLA kanang 4.3 million pag suod kwarta
Pag withdraw 4.3 million, pila na tanan 8.6 million cumulative man. At magmaybuan ka sa amla ka na, man to mga silingan day malis mga pabaylo ako kwarta day. Explicar ka sa mga tao mo silingan, wa taon ko na kwarta ha. Oy. Wa ko na kwarta dili man ingon mang amlak na agyo ka ani. Transaksyon na dili na pasabot nga naa ka ng kwarta ha. Mo na to. Ako example yo na zero oh. So, karon si Jesus Minya gidepositohan og 500,000, half million. Nya gi-withdraw ni kay. Pila na habilin sa bangko wa na. Pero sa amlak nga record tuha ka transaksyon 1 million. Nya adtoon ka sa musilingan kayo na kay 1 million sa kabain taon nya kay hakog ba sa nimo? Nya mamalibad ka. Mamalibad wa ako anang kortaha. Habay wa ba nga naa mo yung report sa amla. Ato ning isgutag dugang mga kaigsunan ha. Para ma-explicar tog maayo nga kini ni ang di ta mga tog layo kay nakadawat may kwarta samot na to day kitong Japan day. Mabitaw na nga sa Inday Maris gakurog oy. Sulti nako nga unsaon ta man musud gyud sa bangko day kanang imong bangko naanad na og dawat sa imong sweldo. Pila ra man imong sweldo? Dili kayo dako, di pod kay gamay, igo-igo rasad. Nya mo kalit nagsud Inday Maris katong ni kontak ng Japan. Pila man to? Convert nimo Philippine money 56 million guto. Makuratan ang bangko, magsudan na sa imong bangko. Naanad imong bangko, sud sweldo ray mo sud. Ni pizza 15 na mo sud sweldo, ni pizza 30 na mo sud sweldo. Unyan imo pong gi-withdraw gamay, kay namalit kag noodles inana, ha? Karon, kaday mo kalit sud kwarta 50 million. Di makurat ang bangko, makurat ang amla. Pumitaw na nga na kuan may usama ito pagpamaagi na langan tahanto na dugay. Dunay usa ka kumpanya mahigala nga ila magkatong sister company gi-donate dito nga gipaaging donation gi-donate sa Kapitolyo. Nakaingon sa mi sige na okay na lang sa to kay kadako atong kwartaha inday unsa may itong pamaagi ito. Nakoy mga plano nga kuan na lang adto ug unsa man galing pero na okay rasad no. Ang ato lang pahinaot I hope na okay tong maong donation. Kay dili gito amos diwa HP agi. Dito sa Japan, katos Japan nga kwan. Kanto sigurado amla man kato. Mubuto ang imong kwan, mubuto ang imong bank account. Pero pangutana, kurakot ba ka? Doon na ba kay criminal liability? Ito magwa taon, oy. Muna nga huwatan ninyo kay naay explanation ana, no? O nya mga tao day kini kasabot man mo na ang report sa amla. Wa maka-impact gyapon hantod nun day. Kabatay hantod nun, wa maka-impact. Bisa pag eleksyonon karon. Mudaog gyapon Sara Duterte mga sukit tig paminaw. Straight to the point. Ay makasabot ng mga tao, wag yaw din nyo rin ang gidaot, ha? Wata na lang yung election 2028. Straight to the point. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the point. Unsa man kay rason ni Lini Robredo nga dili siya mudagan. Daghan, no? Mahimo nga gikapoy na sa nasyonal, mahimo nga mo situldaw na sa naga, murag kapoy na ka ng pamulitika dito, at least kining naga mo serbisyo na lang sa kusnaga. Pwede, kay ato nabantayan ba ining Lini, di man sa inganan nga, mo grab gyud opportunities mga sukit tig paminaw. Napugos sa manigdagan pagka-congressman sa ding namatay iyang bana nga si Jesse. Napugos sa punigdagan may gala pagka-vice presidente kay gikuha sa as running mate ni Maruhas. Unya pagka-presidente may gala may lang ikabangga sa may gigamit. Karon nakasuway na siya na una-una sa Lini kapoy na day. Di ba lapod lalay mahigalang mo dagan kag national position. So daghay gi una-una niya mo kapoy na. Ikaduha tan-aw niya Sara medyo kusog man sa gyud day. Wa man kay kasiguruhan dagan kang bangga kang Sara rong panahon na medyo dili ka sure. Pero mudagan kag mayos naga malagmit sure ka kay ikaw man mo incumbent. Imo man lang mabana-bana si Lini lagi nagkaibaw ana asa ka? Ari ka sa sureball day. Magdagan ko mayor, magpariili ko sure na makong daog. Matdagan ko presidente, delikado kayo. Ha? Kayo ang survey may tanawon karon, bisan nagiunsan lagdaot si Sara mga higala. Quadcom pa last year. Muna kalainang Sara, ha? Ambot og pagkakaroon lang, huwag tayo og ila pa ning tiwasan og huwag tayo sa sunod. But so far, last year pa katong Quadcom, gitira sa gitira, wa gyud mga higala dutli. Taas
taas gihapon rating. Karon mga higala sa impeachment, gitira, gihilak-hilakan pag madriyaga. Pero ang ato, mga sulti tag tinuod ba? Kanang real talk pa lang. Wadot li Sara. Lahi ning iya mga higalang, lahi ning iyang kalidad ba? Nya, karon amlak na gipresent mga kagalaan, besag. Hasta mga higalang kwan, wa gyapon dutli. Ambot ta karong sunod hearing og ila pa ginang ipadayon, wa ta masayod mahigala og ganto sa impeachment. But as of now, og imong i-evaluate mahigala dawa kadot ang mga pasangi nila kang Sara. So karon ububangga sa lini, maghuna-huna man lini di amang anong bangga mi kunto nga may Clarex na. Ha? Og ari sa naga mahigala sigurado man. Pare ba ni Tulfo? Si Tulfo ang sa administration ang ilang gipilian si Romaldes. Dili mo dayon si Romaldes, Dison unta day. Medyo hinay man, di man kayo kung Dison. So Tulfo unta. Si Tulfo, tanaw niya mubangga sang Sara mahigala. John Vic, wa naman John Vic, mga sukiti pa minaw. I-appeal ko pictures Tulfo dong, kantong Tulfo nga. Abay ka nanduha ka Tulfo lang. Mo ni mga kandidato sa administrasyon. Ang Pink, at least doon na sila kandidato mahigala. Tulo ng ilang kandidato nga medyo okay. Ang problema lang, og kaya ba nilang banggaon Sara as of this time? Na may mga okay nga kandidato. Mawita na nga kung ma-impeach si Sara, ilang ipanikamutan, daghan mahigala ma-level ang playing field. Kay dili ni ma-impeach Sara mahigala, medyo kalaysod yun. Okay niyo, sa Pink mga sukitig paminaw, si Lini, si Bam, o si Risa. Kini, mo ni mga kandidato sa Pink. Ang kandidato may sa administration. Asa man to kandidato? Balik ko na to nanas Tulfo dong. Yapil to Tulfo. Ibutang na likod Tulfo. Kay una, Tulfo man to giplanuhan. Pero si Tulfo dahil ingon nga di na kung sa magpariilik na siya. Nga naman, kumudagan kag presidente, bangga kang Sara, karong mga panahon na mga kigalaan, dakog chance mapildi ka. Pero magpariilik ka pagka senador, sulbol. Adi ko niya sulbol. Pero malang dool-dool sa tinuod ba? Si Tulfo mahigala. Yan naman ang manaon. Mudagan ko magpariilik kong senador. At least ako kung chance ang mudaog. Pero bangga kang Sara, muraog. Mamaphanya ka, bangga-bangga ka. Sa pagkakaroon ha, sa pagkakaroon lang. Kaya may uban mahigala nga di makadawat niya mo na. Ang ato ni klaro-klaro ba lang base sa mga survey, Sara gyud kusogron. Wa pa rin giantos nga mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piyang-piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, mga pinakans gagmayng mananap o mga insekto, bisan lamok dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa SID liniment oil ang atong katambayayong mga higala sa kapaitan. SID liniment oil ginama sa SID Pharma o giapod-apod sa SID Marketing. Basta SID Marketing, tatak magaling. Straight to the point. Okay, atong gipa-restart lang sa kadali atong computer ha. Pasensya gamay itong atong mga nagsunod. Sa ato may galang radio, no? Okay lang, padayon mo sa papaminaw diha. Ang kadtong sa kanini ang Facebook, atong gi-restart ang atong computer hasta pod sa atong YouTube, ha? Okay na ang atong kwan, ang atong YouTube dong, palayo ko dong kay daghan kanimo chat nako dayon kay kini mo atong mga kaigsunan na mga nagsunod sa Facebook, sa DYHP Facebook, napoy nagsunod may gala sa akong Facebook page at Solner Phil Fernandez Banyok. Kada na ay blue check, napoy nagsunod sa atong YouTube. So ako mong paibaon nga naglagamay among computer pero among gibalik ron. Okay na? Ano saka nagbalik atong kwan? Okay na? Okay na po ang YouTube. Okay, sige. So balik ta mga sukintig paminaw. Niining maong sitwasyon now. Ilang tabangan o convince ron si Lini Robredo og modagan kay dili modagan si Lini masamot kaalanganin makapawikin kini sa opposition kung magdumili og dagan si Lini ambot usaon na pag-convince ni kay unahuna pong Lini mahigala magpuyo na lang kus daga kay number 1 sigurado kang mudaog pagka mayor ikaw may incumbent sitting mayor ka magpariili ka murag mas okay dito ikaduha ang kapoy ba ni Pilipinas kay imong dadon day dili malalim og dagan lang ka okay lang. Ikatulo, sureball ka mo daog bangga kang Sara, medyo dakog chance nga mapildi ka. Huwag imong itimbang-timbang ang percentage ba? Kuan lang ba? Huna-huna ka, pila ka percent ka mo daog kang Sara may imbanggaon, medyo layo-layo man. Maayo ka din dapita, pero gawas-ugwa si Sara diha, ibutanta lang. Okay kumbati, pero si Sara may imong kontra, medyo alanganin. Maalanganin ka dapita, so mo na tan-aon pong Lini.
So, i-convince siya mga kaigalan. Kung nahuna po sila ninyo, lang sa kong gamiton aning kalakihan. Kaya way laing makadagan. So, karon mohimong plan B ang oposisyon. Ang plan B ani si Risa. Kay si Risa, mahigala mo magigusto sang mudagan. In fact, si Trillanes, mura magnahiubos mga higala gani ni Lini, kay murag nonchalant si Lini. Wala'y pakialam ba, murag lang ba, murag padesisyonon, ingos Lini, padesisyon na. Ingos Lini, dugay na ko nakadesisyon, nga di, lagi, di ko mudagan. Mao ni mahigalay pamahayag ni Lini Robredo. Balikan lang to gamay itong iyang istorya dong. Yung sa 100% di nagyog ko. Kini nga pagka-istorya, naga ni nga pag-istorya. Unsa may ilang pinulungan sa naga day? Murag ano di man ni Ilonggo sila, di po ni sa mga Bicolano inana. Unsa man ni ko ana. So kini ang mo ni sultian. Tawa ha, paminawar kog dugang. Kini yang gibuhian nga statement. Nibuhi na siya ang statement ug iyan ning bawi ni nga pala. Mahimo sang issue ani. Tanawa ro, paminawon na ko na to. Sige names. Klaro na yan. Hindi na ako ma-retire. Talaga, 100%. 100%. Pause, Ever pause. since, ma. 100% day. 100%. Ang amag, iya na, nabuhian na niya ng statement ron. 100%. Di na siya. Bicol region man ng ila. 100%. So man ang problema sila ron, nga ilang i-convince mo sa pagmausap panghuna-huna. Nadugay naman sa na-expose dito sa national na vice president naman siya. Diga dagan sa presidente, kita po sila ni po siyang kabahin kung mo stand siya mahigala as opposition, alkansi siyang sara. Kita susulbi ni mo. Ikaduha, kung mutuon po kang Marcos, nga mag-uban mong Marcos, basig na may mga tao ni katuon day. Na may mga tao ma-discourage po og muuban sila ni Marcos. O wata kasabot, basig sila ni mismo di po ganahan makikuyog yun. So, ang mahitabo ni kung mo usa ang Marcos ug ang Pink, si Risa mo oy sunod nga kandidato nga pwede. Kay si Bam Aquino mahigla lisod na sa Bam day. Lisod ning kalakihan mo mag masamot nga daw di matuon sa mga tawo Aquino Marcos nagkuyog na. Sa kadugayng panahon mahigala nga kontra kunuhay ning Aquino Marcos karon nag-uba na sila. Pero dili pa kay matuon sad. So ang sunod ani ron o panalitag dili mo dayon si Lini si Kuan kinini ang Risa mo oy sunod. Ang question ani dako sa survey og kaya bang Risa? Diha na pong laay ron. Kay mo himo magigag plan B ani. Ang plan B nimo kaniyo kining tulo. Mao ni ang kandidato sa Pink. Actually, okay naman sa record ba? In fairness, mga sukitig paminaw. In fairness. But si Lini may pinakakusog ani nila, kining tulo. Pero kung si Sara mo iyang banggaon, medyo alanganin po si Lini. Magurahuna si Lini, ana, og bangga kung Sara, dakog chance pildi ko. Pero mubalik kog naga, mayor, daog ko dito naga. So, usa na nga iyang huna-hunaon sad. Ikaduha, malagmit, gikapoy na siya, malagmit ka na bang, di man siya mga higala ingon nga mo grab yun o gahom malagmit kuan na niya day sincero siya day nga di na ko mo silver ko sa mga taga-naga day akong serbisyuhan di na lang ko mo apil anak ko namo gyud mga tawo di ganahag politika sa yun. I understand kini silini usam gani ni mahigalan di gyud ganahag politika wa man gyud mo apil o politika sa diyang buhi pa iyang bana. Straight to the point. Nakita nimo ang background ba, so medyo kuan ni dapita no. So ang sunod ani ron di mo dayon silini si Risa. Ang question dako basig mamunbon siya Sara mo iyang kontra. Kini si Bam ang higala, medyo di man po ni madawat og maingon na nag-ipon na si Bam o si Marcos, ana. Wallahi man pong paminaon. So ang duol-duol nga madawat-dawat gamay si Kuan, Risa. Medyo duol-duol nga nag-blend na ron ang Marcos o si Risa Ontiveros gauban ana para sa kaayuhan sa nasod ana ba. Kay imo mahigala ipalutaw nga Aquino Marcos nag-uban para sa kaayuhan sa nasod. Wala lingo-lingo ang tao nga di pag kayo madawat sa tao na. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Okay, arita mga kagalaan ni ining Trillanes. Si Trillanes,
medyo nahiubos siya mga higala atol sa interview tungod ining kalaki ni Lini nga matod pa nonchalant si Lini mga sukitig paminaw. Murag na kuan siya ba? Nga mura man wa man mga higalay kuan sa Lini, ha? Ni ato paminawon kadali si Trillanes mga higala nga mura siya og na wa makauyon sad mga higala nga ninani ni si Lini Robredo mga sukitig paminaw nga daw di ganahang mudagan. Sige kuno dong Anems, ato paminaw Anems. With, let's say, with Lenny, for example, I don't think she sees the danger of a Duterte presidency. And that's the reason why she's nonchalant about the whole thing. She's just focusing on her privates or on her... Well, she's a mayor of a town. Yes. I guess she has to take care of that. Yeah. But if she's going to rule out any scenario that she will run eventually, She has to be clear. she has to be definitive. Yeah. Because BAM will not grow and RISA as well. She would have to be definitive. And the fact that she's not definitive leads me to conclude that she is interested. The thing with, let's say, with Lenny, for example, I don't think she sees the danger of a Duterte presidency. And that's the reason why she's nonchalant about the whole thing. She's just focusing on her privates or on her... Well, she's a mayor of a town. I Yes. guess she has to take care of that. Yeah. But if she's going to rule out any scenario that she will run eventually, She has to be clear. she has to be definitive. Yeah. Because BAM will not grow and RISA as well. She would have to be definitive. And the fact that she's not definitive leads me to conclude that she is interested. The thing... Okay. Sige, tapos, mo ni ang gisulti ni Trillanes Mahigala, nga medyo basig interested pa, kaya gusto sa definitive, ka ng klaro sa Lini ba? Ang problema, anak yun, kapag klaro dahil decision, yung Lini, klaro na lagi ng ako, nga di ko. Ato ni Agi, kito katawa Mahigala, kaya mo ni nakalisod nun, kung pilting paningkamot, mga kagalaan nila, unya, si Lini mismo di na ganahang mudagan yun, sad, mo na, pait. Mo na ingon si Trillanes, nonchalant kayo, murag walay pagkabana, dili interesado, dili. Kay tingali pod sa part po Lini, gikapoy na sad siya. So kinsa may sunod niya ko na ni, si Bam mga higala o si Risa, sila mo pilian. Dati pakitag balik ko sa pink dong. Ang sa pink mga higala nga mga kandidato kinintulo. Kinsa may inyong pilion ani kundi mo dayon sa Lini. Ngani ini mga higalang tulo ang taas og score unta, nga doon na lagi untay at least og mangita tag ibangga mahigalang Sara, kini si Lini bita-bitaha na lang. At least taas-taas sa rating mahigala as compared niining uban. So kumudagan kag oposisyon nga magsiparit yun sa day, dili mag-usa ang pink og ang administration. Ibangga ni Sara rong panahon na medyo alkansi gyud. Ang mahitabuan ni usahon. Basig di pud madawat ni Lini nga mag-usas lang Marcos. Na may mga taong ana, daghang tag na istorya mahigala nga di pud sila murag lainan sila mahigala nga magkausa. Nansamot si Bam, Aquino ug Marcos. So ang dul-dul ani mga higala si Risa, ang pangutanan dako aning Risa, kaya ba niya doon na magi mga tao tan-aw ko ha. Sa atong obserbasyon may kala doon mga tao gyud nga kini pagka presidente gyud tan-aw na ko dai murag destiny ni mo dai. Destiny. Kini actually Bam, si Risa, si Leni naman sa capacity nga magpresidente. Ang problema, ang mga tao dili sila inana kahumot sa mga tao. Pareha bang Lacson, kanas Lacson kapila naman dagag-dagag presidente. Ikaduhang dagang presidente, primerong dagang presidente atong early 2000, ni dagag balik pagka presidente itong 2022, kanunay lang masukamod. Senador, okay ras Lacson. Kabantay mong Lacson, mudagag senador, mudaog. Ambot ka sa sunod nga, senatorial election, mudagan panig, daog pa ba? Mura magna, daot ang iyang prinsipyo rong Lacson. I don't know ha, kung makabawi sa ining mag-uli saldi ko ni iyagong klarohon o imbisigar, ha? Straight to the point. Apiktaran ang kuan ni Lacson ron. So, naay mga inana ba, nga kutob lang yung ka sa pagka senador, di ka gyud mahimong presidente. Napay lain ha kadto sa Laol Ruco kanadto. Maayo tong Laol Ruco day. Maayo nga presidente unta ba nga maayo nga material wa man gyud niya kuan gyud dili kana lagi sa kutob. Sumuna nga kini pagka presidente, destiny na. Dahil kadto bitaw Cory Aquino, plain housewife nahimo man presidente. Ang kadto yung angayan magpresidente katos Ninoy, wa man gyud man presidente. So kana pagka presidente, usa kana ka destiny.
So, hasta to si Pinoy, wa man to magdahom nga mahimong presidente. Kinis Duterte may gala dito sa Davao, wa man na pagpermiro mga kagalaan mo, tunog iangan, magsugod-sugod pa. Anton di anam-anam lagi tog pag-declare niyang mudagan, nadiha na. Bisag kini Sara, bisag giunsan lang ni mahigalag, babag-babag o giunsan lang nagduot mga kaigsunan. Kung para iya gan presidency, di gina kapugngan iya gyud na. Pero kung ma-impeach siya, nagpasabot nga dili para iya. Wa ta kasabot nga kalit lang mahigalag kang Basti di na makaingon ka pastila no di gyud masabot na to no. Si Basti di mo na naada iyang kapalaran di dili di kapalaran Sara. Pwede. Pero pwede sang wa nila. So mo ni akong tanaw ha. So kini karon no. Kung dili mo dayon og dagan sila ni kisa may angayan man ni si Risa og si Bamba naman ni sa capacity. Ang problema dili mga higala madawat sa mga tao. Og mudagan nag senador malagmit mo daog senador lang. Pero mudagag higher position maalanganin. So mo ni ang sa pink arita mahigala sa kwan tanawal ko no. Lamo bita-bita lang pink na asay kandidato. But ari ka mahigala sa kang BBM ha man tong kang BBM dong. Kani ka BBM mo. Di asi Martin gitong permiro gitong tawan naman. Sa unta mga ganahan naman ganito yung mularga gadis gawas. Wa tuguti mahigala ni kwan. Buying. Unya kinini ang di mahigala si John Vic Remulla di gihapon. Dili gihapon. Si Dison unta to mga higala at least mura untag kwan ba. Pagka DPWH secretary niya unya murag kugihan ta sa primero dahil nindot pa to iyang kwan pag primero nga kugihan as Dison da murag okay ning iyang kwan. Kadugayan wa man. Medyo na kwan mas Dison wala kulang pa ba? Kulang pa. Amo tumudagag senador Dison day kaya ba kaniya? Posible or dili? Tanaw nimo. Bisag vice presidente kay gisuwayan bitatong iyang tarpaulin nga sa part ng lini wa man mo kagat. Kinis Tulfo unta, doon ay chance siguro. Ang problema kay si Rafi Tulfo kung mo papili sa balik mahigala pagka senador by 2028 dakog chance mo daog. Pero mapapili sa presidente Banggang Sara dakog chance nga mapili sa Sara. Sugot mo Tulfo mo inyong presidente. Ang mga tao di mo sa kuan gyud sa nila. Karon lang ganit daan mahigala. Si Erwin Tulfo bita-bitahan ta si Erwin Tulfo kay ubudagan sa may mawa niya day. Kay ang iya gud manghigala, senador siya karon by 2028 mga kagilag budagan sa presidente. Og budaog sa mga higala, okay. Og mapildi sang Sara, mubalik sa pagka-senador. Ha? Why mawa ni Erwin? Pero ambot og iya ba pong ikalas mahigala ang iyang dungog anang kalakiha. So kining grupuha sa administration kaning 5 mo ni ako natan-aw nga murag dunay kinini ang plano sa administration nga ideal ani nila ang i-deploy wa na ni si Juan Romualdez i-appeal ko na lang iyang picture din ha pero wa na ni siya damage sa ni si Romualdez. Daari tama sa mga Duterte tanaw ha asa mga Duterte do na adong kini si ato pikita kaneo. Si Sara gyud mo oy number 1 diha nga ilang kandidato. Vice President man. But magkinaunsa og ma-impeach gyud. Kay do na may impeachment mahigala padung na ni mga kagalaang sa Senate ning impeachment ni Sara, mas maayo po din og adto na lang sa Senate mga kagalaan para dunay patas nga investigation. Murag nang gigil na po to iya mga lawyer si Sara nga makabaws og cross-examine dito sa Senate. Di okay, Pero ang paghukom man gud ana, depende mo sa mga senators kung unsaon na paghukom. So at least nasa reserve pananglitan mahigalag impeach ko si Sara di makadagan si Basti maoy sunod nga mudagan. Pangutana dawaton bas mga tao sa Basti mo na sunod pangutana. Nan pananglitan og tripingan pos Basti mahigalag. Unsa pa ilang buhaton ni Basti aron nga di pud kadagan. Medyo lisod sa day unsa sa may imong ikwan. Kasuhan mo ni muna. Napas pulong. Na ila gyud ning kanon ni tagsa-tagsaon purbida. Mo na kong giingon og destiny gyud di gid kapugna na og destiny. So, kung wala sa mga Duterte, ibutang ta lang si Sara dili, pa-impeach si Basti, papakitaan pamaaging di kadagan, si Pulong, nas bunggo day. Kay mingo man, kay bunggo na lang ato, kay mula sa kwan, anak-anak mo sa ning digong. Napay daghang reserve. Mao ni ang kwan ron.
So, tan-awon nun ha, itong tiwas isuot ng taon, humalamang sa pipila ka mga pahinom. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the Na point. atong balikan, mahigala itong hisgutan sa politika ha. Kay kini si Sara, mahigala, ilang magining bugbog ug maayo ron. Ma-impeach ba si Sara or dili? Nagma-impeach si Sara, di nakadagan. Og dili ma-impeach, makadagan. Human ang boxing, ha? Ano man, taas mag-rating Sara. Kung dili ma-impeach si Sara, wa na. Hayag na ang 2028. Pero kung ma-impeach si Sara, si Basti may padaganon. Ambot o si Basti may mudagan, kumbati pa ba? Kumbati ba? Murag medyo, kumbati siguro gamay. Ha? Og si Basti di makadagan, tanaw po mahigalang murag kusog yapon, pangitaag pa maaging hindi kadagan. Si Pulong. Og si Pulong mahigalab, murag mo kusog sab, pangitaag pa maaging hindi makadagan. Na pa mas bunggo day. Napay daghang mga material sa sila, muna yung nakakuan ron. Di nagsasayaw mga niya sa picture. Oh. Ang picture ni Bongo, daan ng picture kang Bongo, kang Bato o kang Ruben Padilla, nag-TikTok naman ganyan nila. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the point. So, dili mga higala sa mga kandidato, si Romualdez may pirti kadakong damage gyud. Kay Permiro, siya magdatato mahigalay kandidato sa administrasyon, pero unsaon taman, niining mga kandidato sa administrasyon, John Vic, kini si Dison, duha ka Tulfo. Pero si Romualdez may nadakan gini ini kadako ka damage. Sa una, sa okay pa sa napasa sa gahom, hapis tanan pagdaig mahigala na ah. Pero karon wa na. Sa man ni nga, wa man tuguting mula kag Singapore ni. Ato paminaw nagbalik to Gilbert Roistro, pag speech pan Gilbert Roistro, maayong grabe gi kay mahigala pagka pasalig mga kaigalaan og perting pagdaig niya ka Romualdez. Yo. Ato paminawon ko na gamay dong. Balikan ta lang gamay ha. Kanay. Dahil ni Speaker. Kaya may akap dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni Speaker. Kaya may patubig dahil ni Speaker. At kaya may groundbreaking ngayon dahil ni Speaker. Kaya Okay, so standby oh. Kana mo ni hanggang Luistro, pero karon may gala sa Anticlear. Gipangutana mga sukid tig paminaw og naunsa na ni ang ilang relasyon ni BBM og ni Romualdez. Karon mahigala nga si Romualdez gusto mo ngadto ta Singapore kay mapa-check up anang Abril 20 wa tuguti ni Buying Remulla. So kani kay wa tuguting Buying Remulla day. Medyo kaingon si Martin na ani na nibaw ang Marcos ani. Kay kanas Buying under ko ng Marcos mga sukid tig paminaw Marcos gyud nagbutang ana. Pero karon may nibabag. So gipangutana sa Anticlear atol mga higala sa press conference og kumusta naman ang relasyon ni Romualdez day og ni Marcos. Ato paminawon sa Claire Castro mahigala gamay, bebe. Sa aking personal na pagkakaalam, wala po akong nakita na sila po ay nag-usap. Ano pong ibig sabihin nun? Sa aking pagkakaalam, kung ako'y itatanong ninyo, wala po akong nakita nag-meet sila, nagkausap sila. Wala po. Pero paano po natin i-describe yung kanilang relationship? Are they good? Wala po akong masasabi. Hindi ko po sila nakita nag-uusap. So, hindi ko rin po sila nakikita nagko-communicate. So, wala po akong masasabi patungkol dyan. Ma'am, may we know when was the last time the President talked to the former House Speaker? Wala rin po ako nakita. Sorry. On my part, personally, hindi ko po sila nakita nag-usap. Mula nang ako'y maatasan na maging Palace Press Officer, hindi ko po sila nakita nag-usap. Wa na gyud. Saon ta man nga wa man kuno magkakita sa nagka-istoryahay si Romualdez ug si Marcos. Kini dako ni mahigalang ko ana, mo nang ingon si Romualdez, dili pud pwede mag-inusara ko nini, ha? Kung magkinuon sa magaling magkuyog tang tanan ning kalakihan. Ato lang nang giagi kato katawa mga sugitig paminaw.
Kay permiro sa unab, miingon mahigala dahil kay speaker da karon ihayos nagpalayo ni speaker ron. Kay kini mga kagalaang wa pagtugot ni Boyeng Remulla, Abril 20. Moadto untag Singapore kutob sa May 4. Sa ato pa duha ka semana, unta mga higala nga mo adto sa Singapore mga kagalaan, kini si Martin na Romualdez kay magpatambal unta lagi. Unya alang-alang man og abogado si Martin day, kasabot si Martin day oy. Huna-huna niya nanghid sa Boyeng. Ang ombudsman minibabag niya nga dili sa makalarga ang house mga kagalaan ng speaker si Bujidi ni okay na nga makalarga siya. Unya karon mga kagalaan si Boyeng Remulla ang ombudsman mo wa mo tugot. Straight to the point. Saro naman sad, wa na sila mag-text mate siguro Marcos Indekin, BBM. Naunsa na kanang ilang relasyon, manang gipangutana si Claire Castro, unsa man ang relasyon ni BBM og ni Juan Romualdez sa wa ko kakita nga nag-istorya sila. Basta wa gyud sa kuno kakita. Kay kana sila mahigala magtiksan na ira mga. Unsa mas buye nga di man kutugutan nga makalarga. Kani perting suura pag nila kani adto mahigalang hinunghungay pa si Romualdez mahigalang si Marcos. Pero karon di naman sa makalarga mahigala kay gibabagan siyang Boyeng Remulla. Nya alang-alang man mahigala o di makabadlong si Boyeng Remulla si Marcos ni Boyeng day. Under ni gud kon god. So mura ni sa ang mga tao nakaingon murag nagbikil na siguro gini. Nagbikil na kay di naman mga higala palargahon si Martin. Kay nahadlok naman sila mahigala nabalaka man sila basi di mo balik si Martin na nalabas saldi ko. Pero ang sulting Martin mahigala di gyud kuno siya mga kahilan pon mag-inusara oy. Namo ni mahigala nahitabo ron. So si Romualdez mga kaigalaan wa makadayon og adto sa gawa sa nasod. Pwede ra siya mapa-check up sa Manila day na may dagha mga kwan sa Manila. Wala daghan kay kwartas Romualdez mahigala pwede siya makapili asang hospitala siya, pwede makapili sa kinsang doktor dito sa Singapore, maadto sa mahigala US asa ba naayang kwarta pwede niya magamit ron. Magamit nimo sa mga private hospitals Manila or dito sa Cebu, pero dito mahigala sa kwanon di pwedeng gamiton. Ngano man kay dili makalarga, wa tuguti sa ombudsman kay naa sa lookout bulletin mahigala sa Martin. Straight to the point. Unya karon si ang grupo mahigala sa administrasyon, ang Department of Justice, tuwa nang usa ka team sa Department of Justice karon sa Czech Republic aron nga kuhaon na mahigala si Saldico. Dadon sa Pilipinas Saldico. Karon nga ni anas Pilipinas Saldico, si Martin na po'y gusto mo gawas. Ako lang ni agi katawa mga sukitig paminaw. O kini padung gini mahigala nga mayagyag ning mao mga anomalya kay ma-pressure man sa Lacson ani ug di niya ipatawag ni sa Senate Blue Ribbon Committee. So kung mabalik mga kagalaan si Saldico sa Pilipinas, ang additional pressure in the part mahigalang Lacson nga iyang ipatawag na dito sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang problema nga to Senate Blue Ribbon Committee ilan ang briefingon og madabag briefing ni. Mo compromise mo sa ni Saldico day ug moingon nga briefingon ay patakag sulti ha kwan. Ay lang isulti tanan. Sulti mo daghay maamong ani. So kuan po nila, ila po ni mga higalang ikompromiso roon sa bagha. Nya bantayanan po ni imo po ning gwardiyahan gyud og mayo gikan sa Czech Republic. Nya padung lupad sa Pilipinas nga wa po mo binuang ani day. Kay di ta kasabot og daghay interesados kinabuhi ining Saldico karon. Daghay interesado kay og ugaling mo sulti ni mga higala bida. Og i-enumerate ang mga involved sa flood control projects ani. Ug mga Saldico og mapreso ko aning kalakiha may mag-uban ta. Di ko na pwede nga na appeal mo ining kalipay ining kwartas flood control unya ko rin mag-inusara ini. Muna si Martin mahigala miingon si Martin nga di pud pwede nga siya lang mag-inusara. Iyang i-appeal tanan. Tanawa na guntong yung pamahayag ni Martin dong. Ato na balikan. Pero si Atiklir sabi, balikan to sa Atiklir. Kaya pritimang pang-unang Atiklir nga wa na. Unsa may relasyon ni Marcos o ni Romualdez? Kaya of course, kanang wa pagtugot mga higala ni Boyeng Remulla ni abot yun sa dunggan ni Marcos. Day, ang magdi. Ang ano man mo tugutin ng imong igagaw nga makalarga. Unsa may naasa na huna ka nila ron? Nagkabikil na ba ni? Mo ni ang dakong pangutana ron. Kaya kung medical
check up gyud ning iya tinuod, medyo di po lalim sa part ni Martin nga dili sa makaadto sa iyang doktor dito sa Singapore. Or baka mahigala, pasmangil lang gini iya. Kaya mo naman kasagalan pasmangil nga nagkasakit-sakit na basta kay magkalisod na. Ato balikan to sa anti-clear mga kagalaan, no? Sa wagi ko na siya makakita nga nagkuhan. Kumusta ang relasyon ni Martin Romualdez o ni Marcos? Bek, plague balik dong. Sa aking personal na pagkakaalam, wala po ako nakita na sila po ay nag-usap. Ano pong ibig sabihin nun? Sa aking pagkakaalam, kung ako'y itatanungin nyo, wala po ako nakita nag-meet sila, nagkausap sila. Wala po. Pero paano po natin i-describe yung kanilang relationship? Are they good? Wala po ako masasabi. Hindi ko po sila nakita nag-uusap. So, hindi ko rin po sila nakikita nagko-communicate. So, wala po ako masasabi patungkol dyan. Ma'am, may we know when was the last time the President talked to the former House Speaker? Wala rin po ako nakita. Sorry. On my part, personally, hindi ko po sila nakita nag-usap. Mula nang ako'y maatasan na maging Palace Press Officer, hindi ko po sila nakita nag-usap. Sa mga rin matubag ni Claire Castro, mangutana mo relasyon ni Marcos o ni Martin, wa gi sa may hibaw anak ko no. Kay wa sila magka-istoryahay. So sa pagkakaroon pulos sa ni mahigala tagan-tagan unsa man ni nagtiksanay pa ni Marcos o si Juan o nagtiksanay pa ni nagdama-dama ni pero kana gong health mga higala panalitan indekin og tinuod nga dunay sakit si Martin nga gusto siya magpatambal dito, di po na madag na madama. Ikaduha ka ng plunder nga kaso lisod sa nang damadamahon. Mo ni kalakiha mga sukid tigpaminaw, no? Na mo ni atong kuan saon na ni ron mga higala nining maong sitwasyon. Untop alas 10 na, doon na pa report si Jane Gallardo day o wala na? Okay, ato sa i-play ipakita sa basahon ta sa ni gamay ning tubag ni Sara Duterte inday kasamang names. Labot mga higala sa iyang kuan katong sa House Committee on Justice may labot sa di katong usa pa gidong. Unahon ta sa tong usa. Okay, gamay lang kayo mga sukiti paminaw. Okay. Sige. Kani. Adi katong usa pa gyud nga about sa kuan katong about sa iyang kwartas bangko nga ingon siya nga kuan kanang kawat dili na ibutang sa bangko, ibutang na sa malita. At sa basahon ni kadali mahigala pamahayag. Okay, mo na ni. Pamahayag mahigala ni Vice President Sara Duterte ayang giisyu nga pamahayag may labot mga kagalaan sa giingon nga kwarta didto mahigala sa bangko. Ingon siya pahayag ang mga totoong magnanakaw hindi sa bangko pinapasok ang pera kundi sa malita. Mato pang Sara. Ang tinuod ko no mahigala nga kawatan dili isod sa bangko ang kwarta isod sa malita. Mga kababayan, mo ni mahigala ang iyang pamahayag atong tagag-pagtagad mga sukitik paminaw kay para mabasa talang gini mga kaigsunan kining statement mga higala ni Vice President Sara Duterte mga kaigalaan. Matod pa niya mga kaigsunan sa iyang pamahayag nining maong pag-issue statement labot ini mga higalang hitabua karon. Niingon siya mga kaigsunan mga kababayan habang lalong lumalalim ang paggamit at pang-aabuso ng administrasyon sa ating mga institusyon para sa politika, lalong nahahalata ang kanilang takot na managot. Kung gaano katindi ang paninira sa akin, ganon din katindi ang katahimikan at takot nilang managot sa bilyon-bilyong pisong ninakaw, inilagay sa malita at inilabas sa bansa. Nasaan ang malinaw na sagot sa mga bilyong-bilyong piso sa flood control project? Pasensya naman kung Tagalog kay medyo gahi-gahi ganing Tagalog na to. Ato lang basahon ng statement ni Sara Duterte, no? Nasaan ang konkretong solusyon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin sa kahirapan at kagutuman? Nasaan ang direksyon sa usapang pangkapayapaan sa Mindanao? Nasaan ang tunay na independent foreign policy? At nasaan ang agarang aksyon sa mga krimen na patuloy na nararanasan ng ating mga kababayan?
huwag kayong magpalinlang sa inyong sa ingay ng impeachment na ito. Dahil ang tunay na laban ay para sa kapakanan ng mga Pilipinong dumadanas at dumaraan sa tumitinding hamon ng buhay araw-araw. Syukran. Matod pa. Sara Zimmerman Duterte. Muna iyang pamahayag mga sukintig paminaw. So kana kunong mga wat, dili na ibutang sa bangko ng kwarta. Ha? Ibutang mahigala sa malita. Sa manang maingon Sara, dili na kawat. Kay kawat pa na, wala ko mo butang na sa bangko. Ibutang mas bangko, kay bago ka nga ma-monitor gina sa AMLA. Nganong diha man mo gibutang. Ha? So mo ni mahigala iyang gibutang. Unya dayon kaning usa nga pamahayag kang Trillanes Ponidong. Sige atong basahon dong. Ang pamahayag kani. Okay, mo ni ang pamahayag ni Trillanes atong basahon ha. For nearly a decade, Mr. Antonio Trillanes, ato lang kwandong. Kana oh. For nearly a decade, Mr. Antonio Trillanes IV has been peddling the same incredible story about alleged billions in bank accounts. So dulaan ako no sa napo katuig mahigala si Antonio Trillanes padayon nga nagmugna ining ngilngig nga istorya may labot sa bilyon nga naa sa bank accounts. From 2016 to 2026, nothing in his narrative has changed. So gikan sa 2016 ngadto na sa 2026, why nausab ining iyang narrative? What has changed, however, is the machinery now backing him. Unsay nausab ini kining mga nagpaluyo ni Trillanes mahigala, kining machinery nga nagpaluyo niya. Ang makinaryas nga nagpaluyo niya. Matod pa niya, today, he is backed by a sitting president who must be compelled to submit a simple drug test. Karon gipaluyuhan siya sa usa ka naglingkod nga presidente nga mapugos sa pag-submit sa simple mahigala nga drug test. Law bender, members of the House of Representatives that have received malitas and have repeatedly disregarded constitutional limits. Mato pa niya. Kining mga law bender, mga malapason mahigala sa balaod, mabali o mga balaod nga mga membro sa kining House of Representatives, kining mga congressmen nga nakadawat og mga malita og nagbalik-balik mahigala sa baliwa lang sa mga limit diha sa konstitusyon. Atong tiwasubasa mato pa niya. A commission on audit that appears to time its issuances in a manner that conveniently aligns with political attacks and newly installed AMLAC officials who remain silent and refuse to clarify that there have been no findings of violations of anti-money laundering laws and the billions of peso in bank accounts are untrue. Mato pang Sara, ni mahigala taga-AMLAC sad nga mga bag-o mga officials sa AMLAC nga hilom ug wa mga higala mo klaro nga kining maong nga wa mahigala say na matud-an nga dunay nalapas si Sara sa anti-money laundering laws wa say nalapas ana og kining binilyon ka pesos diya sa bank accounts dili tinuod. Matud pang Sara, billions of peso in bank accounts are untrue. Kining billions mga higala binilyon nga piso nga naa sa bank account dili tinuod. Mato pa Sara. Hindi rin maikaila ang timing ng lahat ng ito. Ang sunod-sunod ng aligasyon at kaso laban sa akin ay nagsimula matapos akong umalis sa kabinete sa panahong tumanggi akong pumirma sa isang pambansang budget na hindi ko kayang ipagtanggol sa taong bayan. Mato pa niya kini mga higala nagsugod kining tanan sunod-sunod nga mga aligasyon sa kaso batok niya nagsugod ni pagbiya niya mahigala sa kabinete. Matod pa. Unya niya ng panahon na nagdumili sa pagpirma sa budget, national budget, kay matod pa niya dili niya kaya mahigalang i-explicar ngadto sa katawan. Simple lang ang sagot ko sa lahat ng paninira. Malinis ang aking service record,
Hindi ako kailanman nagkaroon ng kaso sa paggamit ng pundo ng bayan. Lahat ng aking ari-arian at pira ay idiniklara ko sa aking salin. Ang bawat sentimo ay mula sa lehitimong pinanggagalingan at may kaukulang dokumento. Amo ni mahigalay sulti ni Vice President Sara Duterte, mga sukintig paminaw. Straight to the Kining point. tanan mahigala na ani mga dokumento o para niya mahigala kining tanan makigalaan nga iyang gibutyag kininiang simple lang kuno ang iyang sagot nining tanan nga mga panaot, limpyo ang iyang service record, unya wa sa magka malambigit o kaso mahigala pag hindi ako kailanman nagkaroon ng kaso sa paggamit ng pundo ng bayan. Wa say kaso anak mga kagalaan. Tinuod sa gina mga higala nga wa pa ni ang kaso kay makalarga pa man sa gawas nasod kabantay mo. Gitugutan man Sara mahigala makalarga. Wa lang sa mudayon, yung Sara di lang ko mudayon kay kinini ang kalit-kalit lang ang ilang pagtugot. Dugay-dugay na dito niya tong gipangayo dai pero wa man kuna pagkahuman gi timing ba sa Sara di na pod sa musugot na di lang ko mudayon. Pero pasabot na nga wa pa sa lookout bulletin. Makalarga pa man siya. Gitugutan mo sa Malacanang, pwede ka mo larga adto kag Europe. Bisita ka sa mga amahan dito. Naara na diha. Pero si Martin nga mo idi na gyud makalarga. Medyo alkanses Martin ng kalakiha ko na Sara kay mapwede pa man Sara makalarga-larga sa gawas nasod. Nga si Martin mahino idi na kalargaan ng kalakiha. Atala ni Agi katawa mga sukintig paminaw. Kay naa naman siya maoy mi ingon nga di komodayon og larga. But si Martin Romualdez mo di na makalarga so medyo mas dihados Martin ining kalakiha hinuon mga sukintig paminaw kung maohon ning kalakiha mga higala. Mo ni problema ang dako ron mga sukintig paminaw, no? Not just number one. Simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocesan Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.